Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post o article ng tntavante.com.ph tungkol sa sinibak na dalawang opisyalis ng DPWH resulta ng expose ni Senator Lacson sa Senado. Ito, title: Henry Alcantara sinibak na sa DPWH. Bunuan. Kinumpirma ni Public Works Secretary Manuel Bunuan na inalis na bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara na binanggit kamakailan ni Senator Ping Lacson na umano'y nasa likod ng mga ghost at palpak na flood control project sa lalawigan. Sinabi ni Bunuan sa panayam sa One News na inilagay si Alcantara sa floating status. Bukod kay Alcantara, tinukoy rin ni Lacson si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kasamang nasa likod ng mga ghost at palpak na flood control project sa Bulacan. Ani Bunuan, inilagay na rin ito sa floating status. Okay. So, anong epekto kanang floating status? Para sa akin, parang nagpapahinga lang sila, sumusweldo pa rin, kasi nga naka-floating man lang, wala lang posisyon. Of course, kung walang posisyon, wala nang influence na, alam nyo na, hindi na makahawak ng project, wala na yung dati. Kailang sumusweldo pa rin yan, wala rin to me, baliwala ka ng floating status. Ang importante yung makasuhan. Ang importante yung preventive suspension without pay para matuto, parang nagpahinga lang kanang floating status. Kaya, papaano? Kung hindi nag-privilege speech si Senator Lacson, may mangyayari ba? Tingin ko, wala. Presidente na yung nagsabi na mahiya naman kayo. Sa mga ako, nag-inspect ako mismo, sabi niya, nakita ko yung mga projects niyo, palpak at guni-guni. Tinutukoy ng Pangulo, of course, DPWH. Of course, yung mga contractors. Iisang buwan na, wala silang ginawa. Hinintay pa nila ang isang privilege speech ng isang senador bago nila tanggalin at ilagay sa floating status. Logi pa rin ang taong bayan. Okay? Nakakadismaya yung pahayag ni Senator Lacson na yung chinap-chap yung mga projects. Kasi ang threshold level, ang pwede mong implement sa district engineer level below 150,000. Kaya kung ang pondo na nakuha nila is say 1 billion, i-chop-chop nila, kaya pare-parehas ang amount. Example, 77.99 million. Pare-parehas na ganun ang amount, iba-ibang lugar ng mga proyekto, kasi ano yan lang, para ma-implement na sa district level ng engineering office. Dahil sila na rin ang bahala. Ano yon? Hihiram na lang ng
lisensya, yung mga contractors, hiramin ang mag-implement, taga DPWH na. Ganun yung lumalabas sa expose ni Senator Lacson na ngayon ongoing ang kanina balita, flooded na naman ang Metro Manila, mismong Senado, tanggapan ng Senado, binabaha. So I'm sure ang ating mga matitinong senador lalong magagalit at pagpupursigihin nila ang mag-imbestiga. I don't know, sa batasan parang wala pa kong balitang nababaha ang batasang pambansa kung nasaan ang mga kongresista. Okay, laruin natin ha. Yung akusasyon ni Mayor Magalong, hindi naman niya nilalahat ang mga kontratista na na-involve sa flood control projects na mga anomalya. Ako, naniniwala ko, may mga matitino pa rin kongresista, kailan pinabayaan lang nila, tolerance ang tawag dyan. Alam nila yung nangyari, kailan hindi sila umiimik. So what does it mean? Kung hindi umiimik, it's not neutrality, sabi ni Senator Lacson. Kundi kinokonsinti mo. So, Mr. President, panawagan, pwede ba pasimulan mo na yung investigasyon? Paano nyo kakasuhan itong mga DPWH officials na ito? Itong mga contractors? Paano nyo kakasuhan ang mga mga lawmakers na nag-insert kung walang masusing investigasyon? Mag-iisang buwan na mulang nagsuna, wala pa rin klarong patutunguhan ang investigasyon. Sabi na nga ni Professor Malotikia, hindi siya naniniwala na may magandang patutunguhan ng investigasyon kasi kung hindi sana binuwag yung PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, yan na sana ang mag-imbestigar karon. Bakit yun ang unang executive order ng Pangulo, i-dissolve ang PACC? Anong ibig sabihin nun? Seryoso ba siya talaga na labanan ng korupsyon? After 3 years, saka lang siya magalit. Sabi nga ng isang retired general, it cost the country trillions of stolen pesos to make BBM angry. Yun, galit na daw siya. Ambot, kung tunay ba siyang galit. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya og yero. Kaya pa ako siya sa ito. Tayo kagay. Tama na no. Lalim sa diente lalim. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa o sa naghatag sa sin. Kung para ang among atop, dikit siya magbugay. Dali naman siya madaot. Oo. Napila na dai kabulan ang inyong atop nga trapal lang. Bugay na. Bulan. Duha ka bulan lang.
So karon nakaatop na mo bago. Oh, okay kayo mong pasalamat nga nakaatop namin yung kuan sin. So, salamat kayo. Salamat kaayo Oo. sa nagatag ani. Oo, thank you.